ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya at sa Kanya tayo nagbabalik loob at tayo nagpapakupkup sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Sino man ang pagdubayang ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa libong na landas ay walang makapagpapandubay sa Kanya maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang Diyos, walang dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah sa banal na Quran, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagbibigay ng ating mga panustos at maging ang mga kaalaman na pinangahawakan natin ngayon, ito ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marapat na mas paigtingin natin ang pag-aaral sa ating relihiyon, sa ating pananampalataya. Huwag natin sayangin ang ganitong klaseng pagkakataon na kung saan ating nasumpungan ang pananampalataya na siyang pinanghawakan, itinuro ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming naglipana ng mga panibagong katuruan, mga pagbabago sa relihiyon, na kung saan makikita natin na siyang pinangahawakan pa rin ng iba o ng ilan sa ating mga kapatid. La ilaha illallah. Kaya ang pagiging Muslim, hindi lang ito nagtatapos sa pag sinabi natin na La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dahil pagkatapos nung shahada na yun, meron pang mga kasunod na marapat nating isagawa habang tayo nabubuhay pa. Isa sa mga kasaysayan ng dumating si Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang tanungin siya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Sinabi sa kanya ni Jibril, "Ya Muhammad, sabihin mo nga sa akin ang tungkol sa Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan." Ang Islam pala ay ang pagsaksi na walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay kanyang sugo, at pagkatapos kailangan mong
kailangan mo magbigay ng awang gawa, kailangan mo mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at ang pagsasagawa ng pilgrimahe sa bahay ni Allah kung ito ay may kakayahan. Ito pala ang 5 haligi ng pananampalatayang Islam. Kaya, tingnan natin, kapag sinabi natin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, doon na ba natatapos? Hindi. Dahil kasunod doon may mga pagsamba na ipinag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala. At itong pagsamba na ito ba ay magagawa natin kung tayo'y walang kaalaman sa ating relihiyon? Hindi. Dahil hindi mo masasamba ng tama si Allah subhanahu wa ta'ala na naaayon sa pamamaraan ng ipinadala niya muling sugo kung wala tayong kaalaman sa ating relihiyon. Kaya napakahalaga ng pag-aaral sa ating pananampalataya. Subhanallah. At syempre, hindi rin nagtatapos doon na bukod sa pag-aaral, hindi tayo dapat mag-invento ng mga pagsamba. Bakit? Dahil merong ibinaba si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kitab, ang kanyang Quran, at ang sunnah ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpleto, no? May batayan, may tamang pamamaraan, meron tayong dapat sundan sa mga pagsamba na marapat natin gawin. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih. Ako ay nag-iwan sa inyo ng 2 bagay na kung ito ay inyong pamahawakan ay tiyak na hindi kayo maliligaw. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang sunnah ng kanyang sugo, ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binibigyan din ko sa mga oras na ito na yung mga pagsamba na ginagawa natin, marapat na ito ay may dalil. Merong basihan sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung ang tayo gagawa ng isang ibada, isang pagsamba, at sasabihin natin na ito ay turo ng Islam, marapat na tayo makasumpong o makatagpo na isa sa mga, sabihin natin ebidensya, dalil, patunay, na ito'y ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ito'y nagmula sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mula daw sa ina ng mga mananampalataya na si Aisha radiyallahu anha, sinabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim, sa isang riwayat ni Imam Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ang magdagdag, Allahu Akbar, ang magdagdag, mag-imbento ng panibago sa aming pamamaraan na hindi kasama sa aming utos o pamamaraan, ito ay hindi katanggap-tanggap. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung riwayat na isa, yung riwayat ni Imam Muslim, sino man ang gumawa ng isang gawain na ito ay hindi nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang katuruan, ito ay hindi rin tinatanggap. Ganyan, binibigyan din pag-iingat ang ating relihiyon laban sa mga pagbabago sa tinatawag ng mga bid'ah. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, makakasumpong tayo ng mga naglipa ng katuruan na kung saan may mga pagdiriwang na ginaganap na kung saan ito ay hindi itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billah. Kaya kabilang sa mga aral na makukuha natin sa halin na ito, ang pagbabawal sa paggawa ng anumang bago na hindi tumutugma sa katuruan ni Allah at sa pamamaraan ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ang kanyang layunin
ay maganda. Sa atin, sa Islam, meron tayong hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ang bawat gawain ng tao ay nakabatay sa kanyang intensyon at siya ay gagantimpalaan ayon sa kanyang nilalang. Pero sa pagpapaliwanag ng hadith na ito, kung ikaw ay gagawa ng pagsamba at ang intensyon mo ay maganda para tumaas ang aking iman, tumaas ang aking takwa, ang takot kay Allah, ngunit ang iyong pamamaraan ay mali, ito ay hindi tinatanggap. Halimbawa, ang Salatul Fajr ay 2 rakaat. Ito ang dumating sa atin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsala kayo kung paano niyo ako nakita magsala. Pero dahil gusto mo tumaas ang pananampalataya mo, ang takwa mo, ang iman mo, sige, gagawin kong 4 rakaat ang Fajr dahil gusto kong tumaas ang aking pananampalataya. Tama ba ito? Wallahi mga kapatid sa Islam, kung ang isang gawain na ginagawa natin, kung sasabihin na ito ay pagsamba, at pagkatapos ito ay wala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi tinatanggap. Ganyan binibigyan diin sa ating pananampalataya, sa ating relihiyon. Ang napanghawakan natin ang mga pagsamba o ang pamamaraan sa pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, kung titingnan natin, napakahalaga pala ng pag-aaral sa relihiyon na nakakalungkot na sa panahon natin ngayon, makakasunog tayo na parang baliwala lang sa kanila ito. Ultimo, ang kanilang anak, ang kanilang sarili ay hindi nila maobliga na pumunta sa masjid para mag-aral sa relihiyon ni Allah. Ngayon mga kapatid, sinabi ni Malik radhiyallahu anhu na ang sugod ni Allah ay nagsabi, ang pag-aaral sa ating relihiyon ay obligado sa bawat kamusliman. Wajib. Bakit? Ito ay sinasabi natin kanina. Paano mo sasambahin si Allah? Paano ka iiwas sa fitna? Paano ka iiwas sa mga kaligawan? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo tiyak kung tama ba yung gawain mo yun. La ilaha illallah. Paano tayo makatitiyak? Siyempre dapat nasa Quran, nasa Sunnah, na kung paano isinabuhay ang inunawa ng mga salafus salih. Kaya napakahalaga na ito mga kapatid, na kung saan baka dumating yung pagkakataon na kung sa anak natin hindi natin inuobliga ang mga ganitong klaseng gawain, baka dumating ang panahon na pagsisihan natin. Ang ating relihiyon ay kumpleto. Walang dagdag, walang bawas, labis, nilugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingnan nyo kung masusumpungan lang natin yung ibang doktrina sa ibang pananampalataya at ikukumpara mo sa pananampalataya natin, pupurihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pasasalamatan natin siya. Bakit? Dahil sa dami ng relihiyon dito sa mundo, ikaw ay piniling ni Allah na gabayan sa kanyang relihiyon. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Sa araw na ito, aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. Ginawang lubos ang aking pagpapala sa inyo at ikinalugod na itinalaga para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Allahu Akbar. Subukan niyo lang. Kung magtatanong kayo sa ibang pananampalataya, inangkin ba ng Diyos na ito ang relihiyon na dapat sundin? Wallahi, wala kang nakikita sa malinaw na sagot. Pero sa Islam, pag tinanong tayo, saan galing ang relihiyon mo? Ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pasusumpungan natin sa banal na Quran. Kaya ganoon natin ito pahalagahan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag natin isabuhay yung mga alam naman natin na katuruan na wala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may dalawang bagay akong iniwan sa inyo. Kung ito inyong hahawakan, hindi kayo maliligaw. Ang aklat ni Allah at ang kanyang sunnah, ang kanyang pamamaraan. Tingnan niyo sabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. O kayong mga sumasampalataya, sumunod kayo kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon minsan, mga kaibigan tayo, nakakalungkot dahil sa hindi pagbibigay ng oras sa pag-aaral sa pananampalataya. Ang marapat sundin ay ang ating mga ninuno. Hindi ito. La ilaha illallah, mga kapatid. Pagkatapos, ikiniklaim natin na tayo ay mga Muslim, mga mananampalataya. Si Allah ang nag-iisa niyo, si Muhammad ang kanyang sugo. Pero hindi maiwanan ang mga nakagawian, mga nakasanayan na kung saan pagbabago sa reliyon na namana sa ating mga ninuno. Subhanallah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya Islam, naway maliwanagan tayo at makuhaan natin ang aral ng mga ganitong klaseng pagkakataon. Sapagkat ang pagbabago sa reliyon, ito ay hindi biro. Ang pagsasagawa ng mga bid'ah. Kung saan minsan, sasabihin na ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakalungkot. At kapag hinanap natin ang sapat na ebidensya, sapat na basihan sa Islam, pag nagsabi ka na ito ay ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, obligado sa iyo na maglabas ka ng dalil. Ipakita mo ang iyong ebidensya. Bakit? Ano sabi ni Allah? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dalhin mo ang patunay mo, ang ebidensya mo kung ikaw nga ay nagsasabi ng totoo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin kullu dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, minsan makakasumpong tayo ng tao na kung saan ang kanyang pinaghahandaan ay hindi ang kabilang buhay. Masasabi natin na naghahanda daw siya, pero gusto niya na makuha ang mga kayamanan na meron dito sa mundo. Sa atin sa Islam, kullun nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makalalasap ng kamatayan. At nasasaksihan natin kapag tayo naglilibing, kapag tayo nag-aatid ng bangkay, nakikita natin yung bangkay, wala siyang kasamang anumang uri ng kayamanan. Maliban sa kung ano ang ibinalot sa kanya, yung ginamit para ilibing siya. Di ba? Tingnan niyo mga kapatid. Ang kuntum syuhada in hadara Ya'qub al-maut. O kayo ba ay naging saksi nang dumating kay Ya'qub o kay Jacob ang kamatayan o ang kanyang paghihingalo? May sinabi siya sa kanyang mga anak. Of course, kung panahon na yun, wala pang mga edukasyon. Hindi tinanong ni Jacob sa kanyang mga anak, natapos niyo ba ang pag-aaral ninyo? May negosyo ba kayo? Hindi yun ang itinanong ni Jacob sa kanila. Ito, qala li ma ta'buduna min ba'di. Nang kanyang sabihin sa kanyang mga anak na lalaki, ano ang sasambahin niyo kapag wala na? Sabi ni Jacob sa kanyang mga anak, qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sabi ng kanyang mga anak, aming sasambahin ang iyong Diyos at ang Diyos ng iyong mga ninuno. Ang iyong mga ninuno sila Abraham, Ismail, Isaac. Tanging isang Diyos at sa kanya kami ay tumatalima bilang mga Muslim. Kaya natatanong natin sa sarili natin, ano ang magandang iiwanan natin sa ating mga mahal sa buhay kapag tayo pumalo na?
kayamanan, mga ari-arian, magandang kotse, magandang bahay. Pero ano ang pinakamahalaga? Kahit ang sinabi ng kanyang mga anak, yung ibinili niya sa kanyang mga anak, tinanong niya, sino ang sasabihin niyo pag wala na ako? Tiniyak niya sa kanyang sarili na ang sasabihin ng kanyang mga anak pag siya'y wala na, ang Diyos niya at nina Abraham, Ismael at Isaac. Si Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao ngayon na iniisip ay ang kabilang sa kanilang iiwanan ay ang kanilang mga kayamanan. Nakakatulong dahil pwedeng gamitin yung bilang pagkakawang gawa para sa kanya. Pero may mga mas mahalaga na tayo na dapat paghandaan. Makakasumpong tayo ng ilan sa mga tao na labis pinaghahandaan itong dunya sa mundo. Nakakapagtaka. Hindi pinaghahandaan yung kabilang buhay. Subhanallah. Pero tingnan nyo. Sabi sa banal na Quran, dapat na ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at aliwan at palamunin at pagyayabang sa isa't isa at paligsahan sa pagpaparami ng mga anak at ng kayamanan. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na may mga ganitong klaseng tao na gagawa at ang nasa mundo, ito ay pagpapaligsahan sa kayamanan, sa pagpaparamihan ng kayamanan at sa mga anak. Tingnan nyo. At ito'y kahalintulad lamang ng ulan na nagiging sakit ng pagyabong ng halaman na nagbibigay kasiyahan sa paningin ng mga mananalig. Pagkaraan ito ay matutuyo at iyong makikitang naninilaw at pagkaraan ay magiging nangagkalat na dayami. Subalit sa kabilang buhay ay maapdi parusa at kapatawaran mula kay Allah at mabuting kasiyahan at ano ba ang buhay sa mundong ito maliban sa isang kasiyahang nakapanlilin lang. Kaya, tingnan yung mga kapatid, ang pagpaparami ng kayamanan, hindi naman, kumbaga, may mga pangangailangan tayo dito sa mundo. Pero kung ang goal mo, yumaman dito sa mundo, na parang hindi ka mamamatay, subhanallah, kung ganito ang intention mo, marapat siguro na magsuri ka pa sa iyong religion. Tingnan nyo, sinabi niya Allah sa banal na Quran, Al-Hakumut Takatur. Ang paligsahan sa pagpaparami ng mga mundong yaman ay labis na nakagambala at nakapagpaligaw sa inyo. Sabi niya Allah sa banal na Quran. Sa riwayat ng Imam Muslim, ang isang alipin na tao ay nagsabi, ang aking kayamanan. Subalit mula sa kanyang kayamanan, nakakakuha lamang siya ng tatlong kabutihan. Ito ang kanyang kinakain, hanggang ito ay kanyang pamain. Ang kanyang sinusuot, hanggang ito ay masira. At yaong kanyang ipinamahagi bilang kawang gawa. Maliban dito, ang lahat ng iba pang natitira ay nawawala o naiiwan sa ibang tao pagkamatay niya. Tinuturuan tayo ng ating reliyon para tayo magkakaroon ng pananaw sa mga ganitong klase usapin. Sinabi sa araw sa kasunod, hanggang kayo ay humantong sa mga libingan. Gayon man ito ay inyong mapag-aalaman. Pagkaraan, gayon pa man ito ay inyong mapag-aalaman. Gayon pa man, kung inyong nalalaman lamang na may tiyak na kaalaman, sapagkat sanhi ng pagkakumaling sa mga mundong kayamanan, inyong makikita ang apoy ng impyerno. Allahu Akbar. Sino nagsabi? Si Allah sa banal ng Quran. Pagkaraan ito ay inyong makikita ng inyong mga mata ng may katiyakan. Tiyak na makikita. Pagkaraan katiyakan na kayo ay tatanungin sa araw na iyon tungkol sa inyong mga tinamasang kaligayahan. Kaya, mga kapatid sa Islam, sa riwayat ni Imam Tirmidhi, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalino tao ika, siya na pinaghahandaan niya ang kanyang kabilang buhay. Naway nakuha natin ang aral itong maiksing oras na ito at baunin natin, isabuhay, i-apply, ituro sa mga tao, sa mga gustong matuto, at nang sa ganun
tayo magbe-beneficio nito at tayo makakakuha ng katimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin naman tayo niya sa mga pagkukulang natin, sa mga magulang na walang pakialam sa kanilang anak, sa mga magulang na walang pakialam sa relihiyon, at minamahalan ng kanilang mga anak na kung saan ang kanilang anak ay lumalaki na parang takot mag-aral ng relihiyon. Ang pag-aaral sa ating pananampalataya ito ay mahalaga sapagkat hindi natin masasamba ng tama si Allah kung wala tayong kaalaman sa ating relihiyon at tatalikuran natin ang kitab ni Allah at ang kanyang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ibadala sallu ala nabiyyikum fa inna Allah ta'ala baraka min dhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansurhum fi Filastin. Allahumma ansurhum fi Filastin. Allahumma ansurhum fi Filastin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.